Good morning, brethren. Morning. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day! Happy birthday din pala. Happy birthday! Belated din kay sis. Happy birthday. Ang ating topic ngayon ay preaching ko parang invitation, evangelism. Bago tayo magsimula mga kapatid, manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat po muli at binigyan mo ng pagkakataon mo upang tumayo dito sa harapan ng ating mga kapatid. Panginoon, gabayan mo ang bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming puso't isipan upang maitanim sa aming puso't isipan ang bawat talata na aming tatalakayin. Bigyan mo rin ako ng wisdom para may bahagi ko sa kanila ang iyong mga banal na salita. Iniling po namin ang iyong presensya, yung tahanan, at Lord, ikaw po ang mangunguna sa amin dito. Gabayan mo kami palagi. Ito po ang aking hiling at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon si Kristo. Evangelism. Ano bang evangelism, mga kapatid? Evangelism is the spreading of the Christian gospel by public or personal witnesses. Ito ay pagpapalaganap ng ebanghelyo sa salita ng Diyos sa publiko, sa bahay. There is, mga kapatid, sa aking pagsasaliksik, nakakuha ako ng 12 reasons why evangelism is important. 12 reasons and 12. The importance of evangelism cannot be underestimated. Hindi ito binabaliwala, mga kapatid. Ito ay mahalaga. Every believer in Christ is obliged to obey the Great Commission. Isa ito sa Great Commission. Ito ay isang part ng Great Commission. To preach in homes, in the streets, in classroom, in the buses. Kaya yung mga maraming sa mga bus, kung nakikita nyo yung mga pre-preach, mga preacher sa mga bus, yung mga nag-preach, mga ganon. Sa mga pumupunta sa mga bahay-bahay, sa mga classroom, yung mga may mga yung binanggit ni Sis Jing nung nakaraan, mga ganon, mga kanyon, evangelist, yung mga yon. Buses and wherever people are, kahit saan mga, nasa park, kahit nasaan kayo, kahit nasa field, nasa bundok man, basta may tao, pwede mag-evangelize. Parang ang evangelism manghikayat ng tao kagaya ng mga ibang relisyon, ang mga ginagawa nila. Ganun din sa akin ngayon. Para ma-encourage yung mga tao na at makapakinig din sa salita ng Diyos na hindi pa nila nalilinig. To inspire you to obey the Christ command, I will give you the 12 reasons why evangelism is important. So na, here we go. Number 1, Jesus commanded it. Pakibasa sa mga kapatid kung sino yung available. Matthew 16:15. Matthew 16:15. Said unto them, But whom say ye that I am? Bakit tinanong ko, why Jesus asked this question, mga kapatid? Because He wants to know if we believe that He is our Lord. Kaya tinanong yun, tinatanong niya. He wants to know that He is our Lord. We have to choice, we have the choice that we can agree with Peter that He is the Messiah. Or we can follow the word who make Jesus out to be somebody He is not. Mga kapatid, yun. Nasa atin ang pagpapasya kung niwala tayo kay Peter na siya ang ating Messiah, or sa mga sinasabi ng mga atheists na ang Jesus o mga scientists, di ba, may nasasabi na hindi totoo si Jesus kasi hindi siya nag-exist. Mga kapatid. Number 2, the apostles also commanded it. Pakibasa sa 2 Timothy 4:2-5. Preach the word,
Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure applications to the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. What does this mean, mga kapatid? Ang ibig sabihin nun, always be sober-minded o laging maging matino. Kasi, paano ka pa naman mag-evangelize kung hindi matino ang pag-iisip mo? Instead na mag-evangelize ka, baka makikipag-away ka pa. Lalo kang nakatagpo ka ng tao, mga pilosopo, tatanungin ka, kung hindi matino ang pag-iisip mo, baka masagot-sagot ka. Instead na makukuha mo siya or may evangelize mo, mapupunta sa away. Wala na, hindi na ako. Tapos, always be sober-minded, laging matulog. Endure suffering, o pagtitiis sa hirap. Halimbawa, ibig sabihin nun, endure suffering, umuulan, or nasa, umuulan man, o maaraw, malamig, or may mga pinuntahan ka na malayo, o naglalakad ka, walang masakyan, parte ng pag-evangelization, yun nga tinatawag na endure suffering, magtiis ka kasi, yun ang kagustuhan ng Panginoon. Isa sa pagtitiis, sa paghihirap mo, pag nag-evangelize ka sa mga tao, hindi mo hininda yung mga ganun. Basta masaya ka siguro sa ginagawa mo. Yun ang, saka sinusunod mo yung kagustuhan ng Panginoon kahit nagtitiis ka sa hirap. Saka, do the work of evangelist o gawain ng mga evangelista. Yun nga, mag-evangelize ka, nagkikain ka ng mga tao, mag-share ka ng gospel, scripture, mag-share ka para malaman nila o kaya maintindihan nila makaparinig sila sa mga salita ng Panginoon na hindi pa nila na naririnig lalo pat sa mga malalayong lugar. Kaya nga mayroong mga misyonaryo na pumupunta sa mga ibang lugar upang reach out nila yung salita ng Diyos at ipapaliwanag nila sa mga tao na hindi pa nakakarinig. At gawin at fulfill the ministry or tuparin ang ministry. Ayun ba yun? Kung ano yung fulfill the ministry o gawain. Kung ano ang ibigay sa iyo na ministry mo, para sa akin yung ganun pang ano ang ibigay na ministry mo. Halimbawa, ministry mo is mga ministry, like ministry. Kagaya ng mga ministry. Lahat, kung ano yung ministry sa mga gawain, dapat tutuparin mo yun. Yung pagampanan mo yung mga gawain na yun. Para sa glorify ng Panginoon. Amen. Number 3, bilisan lang natin. Number 3 na tayo. Through evangelism, many people would be encouraged because the gospel is good news. Yun. Through the gospel, many people would be encouraged. Ayun. Dahil sa salita ng banal na salita ng Diyos, maraming tao na encourage na pumunta sa mga simbahan o kaya sa mga lugar, mga sambahan. Dahil ang gospel is good news, hindi yung marites, mga kapatid. Hindi. Kasi kapag marites, bad news yun. Hindi good news yung bad news. Instead na magmarites ka sa mga kapwa mo tao, imarites mo yung buhay ni Kristo, yung banal na salita para ma-bless ang mga tao na nakaparinig. Ayun pa, ma-bless pa yung mga tao na nakarinig.
palayo sila sa mga kapahamakan, hindi sa nagsasalita ka ng hindi maganda o marites, ayun, ikakapahamak ng mga tao yun. Ayun, kaya bad news yun, yung marites, bad news mga kapatid. Number 4, mga kapatid, evangelist is an opportunity to work with God. Ang ibang pag-evangelize, mga kapatid, ay isang oportunidad pala sa pagtrabaho kasama ang Panginoon. Pakibasa yung Luke 10 to, mga kapatid, Luke. Luke chapter 10 verse 2. Therefore said unto him, the harvest is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. The word of the Lord. Amen. Yan, ang ibig sabihin ng mga kapatid, the harvest is, hindi ko na parang pakaraming pero kulang ang trabaho. Ganon ang mga kapatid. Napakaraming nangangailangan ng salita ng Diyos. Pero kukunti lang ang mga trabahador, parang ganon. Parang hindi sapat ang mga preacher, mga pare, mga ganon. Sa dami lang nangangailangan ng Panginoon. Ganon mga kapatid. Kaya hinihikayat ko ang bawat isa sa atin, mga kapatid, who knows, kagayang sinabi ni Bro Randy noon na one of these days, ay tayo yung mga na-send out ng religion o kagaya ng sa atin, kagaya na pastor, di ba, kung mula sa ibang lugar, tayo para kasi lang maraming nangangailangan, pero kulang ang servant ng Lord. Kulang ang servant, mga kapatid, kasi mga iba parang ang pag-ministry o pag-missionary ay parang ayaw nila, parang mas gustuhin pa nila ang mga ibang trabaho. Kagaya yung meron akong narinig na isang istorya na narinig ko kayo sa pastor yata nun dyan sa baba nun, na pumunta sila sa isang lugar na napakalayo, dumaan sila sa bundok, dumaan sila sa dagat, tapos na-reach na nila yung lugar na yun na island. Ang expect ng yung bumisita is the church, sabi niya. Pero ang nabasa niya is Coca-Cola. Ayun mga kapatid, mas nauna pa palang nakarating yung Coca-Cola sa lugar na yun kaysa yung yung pangkuan ng Panginoon. Kaya yun mga kapatid. Kaya mas popular pa pala yung Coca-Cola doon sa lugar, mas kilala pa nila yung Coca-Cola kaysa si Jesus sa lugar na yun. Kaya mga kapatid, kulang, kaya nga sinasabi ko, maraming tao doon, kaya lang kulang yung servants na nagbibigay ng salita ng Diyos. Kaya yun ang sabi na the harvest is fruitful, but the laborer is few. Yun yung sabi. Kaya yun kaya mga kapatid, kahit sa atin, walang pinipili ang Panginoon na mag-spread, bahagi. O yun, salamat. Magbahagi ng kanyang salita. Kaya walang pinipili kahit sino sa atin. Pwedeng mag-share ng gospel, mga kapatid. Number 5 na tayo. It precedes baptism and salvation. Mark 16:16. Believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Amen. Ibig sabihin po, ang perceive baptism and salvation, sabi. Bago ka marinig, mga kapatid, mauna mong maririnig muna yung salita ng Panginoon bago ka maniligtas. Yun ang perceive, parang bago ka marinig, paano ka naman kasi mariligtas kung hindi mo naman alam yung nakarating yung salita ng Panginoon sa iyo, hindi mo alam ang kalam-alam. Yan alam mo lang, puro
Paano talaga? TikTok. Puro ka lang TikTok. TikTok. Instead na mga marites, ayun, paano ka maliligtas doon? Hindi, mapapahamak ka lang, mga kapatid. At, siyempre, kung hindi ka maliligtas, hindi ka mababaptize. Dapat kung naligtas ka, nag-repent ka, pwede ka mabaptize, mga kapatid. At kapag nabaptize ka na, yun na. Pwede ka nang mag-share ng salita ng Panginoon kasi si Jesus, bago mo siya na-share ng gospel, nagpag-baptize mo na. May dyan na Kaya, kayo dyan. kaya, mga kapatid, yun na. Ito na siguro ang tamang panahon, mga kapatid. Mag-isip-isip na tayo. Kami na ni Bro Randy, wala kaming kaalam-alam sa kaya masalita. Wala kaming kaalam-alam dito, pero sa tawag ng Panginoon, pinipilit namin na mag-share ng, pero nabaptize na kami, mga kapatid, nabaptize na kami. Bago kami tumayo dito, meron na baptize na kami. Kaya pwede na kami mag-share ng salita ng Panginoon at pwede na rin kaming gumawa sa ministry ng Panginoon, gawain ng Panginoon. Kaya kung sino pa yung mga hindi na baptize dito, mag-isip-isip na kasi para pagdating ni Pastor, kaya baka pwede na kayong magpabaptize at pwede na kayong magamit sa ministry niyan. May bro, sa pag-ano, sa mga kanta kahit ano. Pwede yun. Yung problema nyo yung place ng pagbaptize, kung gusto nyo yung tawag mo. Social, yung pinagpabaptize natin, pero nagbayad yun. Pero kung gusto nyo naman yung travel, punta kayo sa Seventh Place, malayo, malamig. Pero kung gusto nyo yung simpleng pagbaptize lang, sa bata. Anong samahay? Pwede, mga kapatid, yun lang. Walang pinipili ang pagbaptize kasi ang pagbaptize. Yun ang pagsunod sa kautosan, sa Great Commission. Bago tayo gumawa ng gawain, mga kapatid. It proves our love for our Saviors and Lord Jesus Christ. John 15:12-14, pakibasa mga kapatid kung sino yung mga. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. Amen. Salamat kapatid. Jesus, He wants to love us one another, even as He has loved us. As Jesus gave up His life for us, He wants us to do the same for one another. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, hindi away. Pagmamahal sa bawat isa sa atin. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya binigay niya, kagaya ng pagbibigay ng buhay niya dahil sa ating mga kasalanan, ganyan tayo kamahal ang Panginoon. At ang Panginoon gusto din niya ng gagawin natin. Pero hindi tayo magpapakatay dahil sa ang gusto lang niya is mahalin natin ang ating kapwa. Halimbawa, parang meron siyang kasalanan sa iyo, kung patawarin, kaya nga nung ilang beses na mapatawarin, 77 times 7. O parang unlimited forgiveness. Parang forgiving. Ang ganun mga kapatid. Kaya mahalin, parang isang commandment din. Love your neighbors. Parang ganun. Yan din ang pinapakapan ng Panginoon sa atin. At isa rin sa kwan ng evangelism yun kasi doon mo na papatunayan sa kanya na ang Panginoon ay Savior and Lord mo kasi sinishare mo yung kanyang salita at sinusunod mo ang kanyang kautusan, the Great Commission. Kaya yun. Number 7 na tayo mga kapatid. Nakakasunod ba kayo mga kapatid? Mabilis lang. Bilisan lang to. Evangelism opens the door for healing to take place. Luke 10:9 mga kapatid, pakibasa. And heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you.
Amen. Salamat, sis. This is about the disciples being sent out to proclaim the kingdom of God and bring healing. Emphasizing the importance of spreading the message of salvation and demonstrating God's power through acts of compassion and love. Yan ang pinapakon ng Luke 10:9, mga kapatid. Spreading the message of salvation. Ang dinidig niya rito is yung kaligtasan natin in demonstrating God's power through acts of compassion and love, mga kapatid. Number 8 na tayo, mga kapatid. It is the gateway of repentance and remission of sins. Luke 24 verse 47. Luke chapter 24, verse 47. And that repentance and remissions of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Amen. This is about Jesus commanded His disciples to preach repentance and forgiveness of sins for all nations in His name, ultimate symbolizing the universal salvation offered through His death and resurrection. Ayan, mga kapatid, kaya siya dahil sa pagkamatay at pagkabuhay ng ating kasalanan ang buong mundo ay naligtas dahil inoffer niya ang kanyang sarili through death, His death, pag-crucify sa cross and resurrection, mga kapatid. Kaya ang Panginoon ay isang part ng commandment siya. This disciple na mag-preach, mag-share ng gospel, mga kapatid. Yun. At number 9 na tayo, mga kapatid. Brings understanding of Scripture unto humanity. Acts also 30. Acts chapter 8, verse 30. The Philip ran thither to him and heard him read to the prophet Isaiah and said, Understandest thou what thou readest? Salamat, sis. This is about Philip encountering the Ethiopian eunuch who was reading from the book of Isaiah but did not understand the meaning. Prompting Philip to explain to him the prophecies about Jesus. Mga kapatid, kung wala sa atin ng Espiritu, kahit magpasa tayo ng Biblia, hindi natin talaga naintindihan ng mga yan. Kahit nga po, dapat bago tayo magdasal muna tayo para yung Espiritu ay mabasa natin. Kagaya itong eunuch, isang Ethiopian. Ang pagkalat ko itong eunuch ito is parang mataas na ron. Pero nagbasa siya pero hindi niya naintindihan. Kaya prompting Philip to explain him. Kaya may mga pastor din tayo, may mga pari. Siya na mabasa pa rin papaliwanag sa atin kasi ang Biblia is parang parable. Malalim, kahit naintindihan natin yung English nila pero yung kahulugan hindi natin alam. Mga kapatid, halimbawa, parang binabasa natin na kung nagbabasa tayo ng comics o kaya mga simpleng babasahin lang, naiintindihan natin yung mga salita naiintindihan natin. Pero ang Biblia, kahit alam nating basahin, pero yung kahulugan hindi nating maintindihan. Yung mga kapatid, kaya kailangan nating kailangan natin ng guidance ng Panginoon ng Espiritu para ma-open niya yung mind natin at bigyan na tayo ng wisdom para maintindihan natin ng bawat salita ng Biblia. Salamat sa pagtulungan natin kasi isa talagang wala. Number 10 na tayo, mga kapatid. Number 10. Evangelism causes the Holy Ghost to move. Act 10:44.
While Peter yet speak these words, the Holy Ghost prayed in all things which heard the word. Amen. Salamat, sis. Peter has just begun to tell the room filled with Gentiles, about Jesus Christ, crucifixion, resurrection, and reconciliation with God when Holy Spirit dwells in the listeners. Pero ang ibig sabihin ng binasa ni Sister Jeremy, Peter has just begun to tell the room filled with Gentiles, yung mga sa atin, yung mga hindi Jews, Greek, mga hindi Israelites, mga Gentiles yun. Binabahagi niya ang buhay ni Kristo about sa crucifixion, resurrection, and reconciliation with God when the Holy Spirit dwells in the listeners. 11, mga kapatid. It is the fruit of righteousness. Proverbs 11:30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Amen. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, the wise men or women not only experiences blessing in their own life, but they actually help leads other life out the path that ends death. Yun. Example ko na si Brother Randy at saka si Sister Jeremy dito kasi sila ang palaging Evangelize. parang nag-evangelize na nag-aakay ng tao, nag-encourage ng mga tao na pupunta rito para hindi sila mapahamak sa out of path that ends death. Kaya alam nyo naman sa Romans 6:28 na yun, the wages of sin is death. Kaya yun, dahil sa kanila, maraming tawag nila, maraming naligtas. Dahil sa pagtawag nila, pag-atay nila. Dahil si Brother pa na tinawag din niya, kaya si sis nakarinig ng salita ng Diyos. Naligtas din siya. Kaya salamat sa pag-atay. Sa akin din, meron akong si Sis Dina. Salamat din si Sis, kay Sis ng kasi siya ang sa akin din encourage at convince na para Maging siya bulo na. Para maging Kristiyano. maging Kristiyano. Para Ayun. maligagan. Kasi salamat sa inyo kasi dahil sa inyo, maraming mga souls ang naligtas at hindi napunta sa napakapamakan kundi napunta sa buhay na walang hanggan sa heaven. Kaya kung pwede, siguro pwede na rin kayong mag-send out na. Pwede na kayo pumunta ng salamat. Poland. Number 12 na tayo mga kapatid. Evangelism unites all nations, races, tribes, and culture by reconciling all humanity to God's true Christ. Mga kapatid, kahit anong pagkatao mo, kahit anong nationality mo, kahit anong races mo, kahit anong tribu mo, kahit anong kultura mo, dahil sa evangelism, reconciliating all humanity to God's true Christ. Kasi kahit Pilipino ka, pumunta ka ng Africa, ibig sabihin, unites all nation. Parang mapapalapit niya or unite, mapabuklod. Salamat. Mapabuklod niya ang bawat tao kahit hindi mo kaano-ano yung mga tao, kahit hindi mo alam doon sa kultura nila doon siguro kasi ang mga missionary, halimbawa yung mga missionary, pupunta sila sa mga ibang lugar, hindi wala silang kaalam-alam doon. Pero dahil sa evangelism, nakapagbuklod ng bawat isa, mga kahit anong klase ng tao, kahit anong klase ng tribu doon, hindi sila reconciling
Reconcile. all humanity through Christ. Dahil sa pamamagitan ng Kristo, mapagsama-sama, parang gano'n, mapagsama-sama sila. O kaya, dahil kay Kristo, sa Panginoon, kahit wala kang alam doon sa lugar na yun, kung pupunta ka doon sa lugar na yun, kaya makapagkwento ka sa ibang tao, hindi ka parang open, parang gano'n, mga kapatid. Kaya, evangelism, pakalaga ang evangelism sa ating mga kapatid. Dahil ito ay isang great commission o pagsunod sa kautosan ng Panginoon, mga kapatid. Yun, 12, tapos na yun. Dapat pa lang yun, introduction. Introduction, wala kayong topic natin din. Ibang topic natin is evangelism, pero may verse na tayo. Sa verse 10, yun na. Romans na tayo mga kapatid. Romans. Verse 10. Hindi, kunti lang ito mga kapatid. Romans. Verse 10. 10. The heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amen. Some Christians cite this passage to support their belief that all we need to do is sincerely accept Jesus Christ one time and that our eternal salvation. Once and accept mo daw ang Panginoon sa isang beses lang pag-accept mo sa Panginoon, it's one time accept Jesus Christ is eternal salvation na yun. Habang buhay na pagligtas na yun. Once and accept mo na siya ay Lord and Savior mo, ligtas ka na. Garantisado yan, sabi na. You are not doing anything. Wala kang ibang gagawin. Just accept God. We're just simply calling out to God, trusting Him to do it as that salvation. Mga kapatid yun, wala na lang ibang gagawin. Accept lang natin siya. Maliligtas na tayo habang buhay. Pero, hindi naman pagka ligtas ka, hindi. Gagawa pa rin naman tayo ng ano. Kaya, ayun, pwede rin, yung kagaya yung unang nabasa natin kanina, para lalo tayong maligtas, magliligtas din tayo ng ibang tao. Mag-share tayo ng gospel din pa. Kaya evangelism yung topic natin kasi ang evangelism is spreading the words of Christ. Mga kapatid. Verse 11, Romans 10:11. For the scriptures say, whosoever believe on Him shall not be ashamed. Amen. Hindi mapapaya sa atin. This verse from the Bible, brethren, assures us that anyone who puts their faith in God, sinumang nanampalataya sa Panginoon, will not disappointed and let down. It is a powerful reminder that whom we trust in God and His promises, we have confidence that we will always come through from God's promise. We have confidence that we will always come through. Mga kapatid, isipin natin ng mga pagkakataong kawalan ng pag-asa o pag-alinlangan. Ang talatang ito ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa na nagpaalala sa atin sa aming Diyos. Mayroon tayong matatag na pundasyon at panindigan. Kaya kapag naniniwala tayo sa Panginoon, ay hindi tayo magbigo. Yun ang ibig sabihin, palagi niya tayong ginagabayan. Kahit, halimbawa, parang hindi yung ibig sabihin niya na mapahiya, parang hindi ka mapahiya sa mga tao. Ang mapapaya sa kanya, para sa akin sa pag-intindi ko, kasi hindi tayo para sa ano. Ang pagkakaintindi ko dito, will not put in a shame, sabi hindi mapapaya o hindi mabibigo. Kasi halimbawa, kung may tiwala tayo sa kanya at nagtitiwala tayo sa kanya, tayo humiling sa kanya,
Nag-pray tayo sa Kanya na ating kakailanganin, hindi naman kailangan ng million meron. Basta nangangailangan tayo ng gabay niya, ng kanyang paggabay sa araw-araw, ng kanyang blessings, ay kanyang ibibigay. Kasi yun ang promise niya. Kasi ang Panginoon ay faithful. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid, tutuparin niya yun. Hindi parang tao na pinangako ko na, tutuparin ko pa, hindi yung gano'n. Sa kanya, kapag sinabi niya, sinabi niya. Kaya nga, sinabi ko noon na naman, na si Sis Jane kapag panolinin ko ng $1 million to, eh pwede sabi ko. Pero hindi pa napulang. Hindi pa. Hindi gano'n. Basta, pero sinabi ng Panginoon. Pero, mga kapatid, kung anumang blessing ang binigay sa atin ng Panginoon, malaki man o maliit, tayo magpapasalamat sa Kanya. Kahit parang malikabok yan. Pasasalamat sa Kanya. Kasi, bigay niya sa atin yun. Kaya, mga malayo yan sa pero yun, parang related pa rin yung mga kapatid. Hindi tayo mabibigo at hindi tayo mapaya kapag may tiwala tayo sa Panginoon. Amen. Reflect on the times when we have trusted in God and seen the faithfulness, yan na, sinabi ko na, in our life. We can rely, umasahan natin ang Panginoon to uphold and keep promises to us. No matter what challenges or difficulties come on our way. Verse 12, 10-12 na tayo. Verse 12. Sis, happy birthday. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Amen. For the reason God will vindicate or pagtanggol that anyone who believes, Jew or Greek or Gentile, the Lord, the same Lord by faith. Magulo yun even the Jews or Greek in the same Lord by faith, there is no distinction or difference. Wala siyang itinatangi, hindi kagaya nung parang nung mga sa Old Testament yata is ang Panginoon parang ang Israelites ang di ba? Parang kung sino ang kakanti sa Levita, ako ang makakalangan mo sa akin. Pero ngayon, hindi na. Parang sa New Testament, Greek, Jews or Greek or Gentiles, if you are the same Lord's, both Jew and Gentiles will save in the same way, by grace through faith when it comes to salvation. Basta wala siyang itinatangi ang Panginoon when it comes to salvation. Mapahintans ka man kahit anong nationality mo, basta hindi ka man Israeli, kahit anong Gentiles ka man, through salvation ay pare-parehas yan. Wala siyang itinatangi na ito unahin ko, hindi. Mga kapatid, basta sa salvation, pare-parehas ang patas yan, walang lamangan. There is no distinction about availability of salvation. All men are alike in God's sight when it comes to redemption. Mga kapatid, yun. Chapter 13 na tayo, mga kapatid. Bilisan natin. Chapter 13, pag-ibig. Whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Amen. This verse applied to the Lord Jesus Christ exaltation by resurrection demonstrates His Lordship over salvation. He makes it available to all and only through His that people saved. Ano ang prinsipyo nito, mga kapatid? God grants possibility of salvation to everyone. Kaya ngayon nga kanina parang wala siyang lahat mga maliligtas sa mata ng Panginoon. Verse 14 na tayo, mga kapatid. Verse 14. How you shall we call on Him in whom ye have not believed? And how shall we believe in Him of whom ye have not heard? And how shall we hear without a preacher?
Kaya nga, yun na. Yun na mga kapatid. Pero paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila nananampalataya sa Kanya? Paano naman mananampalataya kung walang silang maririnig tungkol sa Kanya? Yun naman, paano buti pa kay Julius Caesar at saka si Alexander Philip. Ganun, may mga narinig tungkol sa kanila. Paano naman nila maririnig kung wala kang manangaral? Yung naman, yung paano naman may magbabalita, paano na ka naman makakapagbalita nga kung walang ang tapagbalita, kung walang na-set out, walang na-preach. But how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have more heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? Kaya mga kapatid, ayun nga, paano naman, halimbawa, balita, halimbawa, walang nagbabalita. Sa Pilipinas na lang, kung walang news, kung paano natin malalaman ang mga nangyayari doon. May 10 bagyo na pala na dumaan doon. Nagiging dagat na pala yung Maynila dahil sa ulan. Kung wala na mabalita, kung wala tayong naririnig na balita, paano natin malalaman ang nangyayari doon? Dito tayo na, halimbawa, dito tayo nagtutor, nasa aragat tayo, nagaganyan tayo, nasa Tagkanso, o nasa Tag. Kung hindi mo pala alam ano nangyayari sa Pilipinas, naghihingalo na pala mga tao doon kasi maraming bagyo. Kung wala nga nagbabalita, paano natin malalaman? Ganun yun mga kapatid. Paano mo malalaman ang isang bagay kung walang nagpaparating? Kaya kailangan nga naman ng tagapaghatid. Messenger. Kaya nga may messenger. Kaya nga may tagapaghatid. Ayun ang ibig sabihin mga kapatid. Para sa akin na yan ang pagkulian. Yan ang version ko mga kapatid para sa pagkaintindi ko. Sana rin maintindihan nyo rin yung mas malalim pa na version yun. Pwede nyo rin i-share. Mamaya kung gusto nyo yung mga kasi akin, kung ano lang yung naiintindihan ko, yun lang yung pabaliwanan namin. Kung ano lang yung pumapasok sa utak namin, sabi namin, kung ano yung naikon tapos, yun lang ang nabibigkas namin, hindi kami gumagawa ng kwan dito. Ng salita, kung ano lang yung parang naikon ng espiritu na yun, hindi kasi kahit hindi namin alam na sana maliwanag din sa inyo mga kapatid. 15 na. 15 na lang. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Amen. God calls every Christian to proclaim the gospel. We operate under the orders of the highest authority ever. Yan mga kapatid. Kaya, ang nag-uutos sa atin ay hindi lang basta. Sa halimbawa, kung ako nag-uutos niya, si Darwin ito naman pala nag-uutos. Pero ang nag-uutos sa atin is ang Panginoon. Kaya sa mga whether they are full ministry under the authority ever, this is true of all believers. Whether they are all full ministry or not, there is no such thing as home or foreign mission. Everyone has the mission to proclaim the gospel. Yun, mga kapatid, kahit everyone, kahit hindi ka pastor, hindi ka nakapag-aral, kung alam mo yung salita ng Diyos. Basta to proclaim the mission, everyone has mission to proclaim the gospel. It is true that God calls some to go to far-flung fields. Ayan. But even that is simply mission. There is beauty to the enterprise of the getting the gospel out. Kaya nga meron sineset out, merong pinapupunta sa mga lugar na mga malalayang lugar para mag-share ng gospel.
The wonder of seeing souls saved from hell to live from hell to live eternally in heaven is something to behold. There is beauty and necessity in mission work. No one can believe the gospel unless someone carries the message to him. Yun na. Kung wala kang tagapagbalita, ay wala, hindi mo, walang maniniwala sa banal na salita kung wala kang tagapagbalita, mga kapatid. Paano nga? Hindi sila naniniwala. Kung wala talagang tagapagbalita. The Lord, unless there is something to believe about Him. 16 na mga kapatid. But they have not all obeyed the gospel for Isaiah sent. Lord, who had believed our report? In this verse, brethren, the prophet asked the Lord, who has believed what he heard from us? Paul is showing that the Israelites tendency, yun ang panito mga kapatid, ang tinutukoy nila dito is mga Israelites kasi ang mga Israelites ay rineject nila ang Panginoon, disobey nila. Hindi sila naniwala kay God. Kasi kaya nga, kasi ang pagkaalam nila, ang hari na tagapagligtas nila is tapang, matipuno, tapos nakasakay sa puting kabayo, naka-armor, naka-swords, tapos naka-helmet pa. Yun ang ina-expect nila na tagapagligtas nila na king. Pero ang nakita nila is parang nakita nila si Jesus Christ, busing. Anak ng karpintero. Anak ng karpintero, kaya hindi sila naniniwala. Kaya, ayun, sabi nila, pastor, hindi ka totoo. Kaya nga pinapako sa krus, pinalaro sa kanya. Tignan nyo, mga kapatid, sarili niyang mga kapwa nila sa kalaki yung nagpapag sa kanya, napahamak. Kaya, yun, pero hindi nila, hanggang till now, mga kapatid, hindi, parang marami pa rin mga hindi naniniwala sa kanya. Subalit meron din mga ibang mga Israelites na naniniwala na sa Panginoon. Naniniwala na kay Jesus na siya ka talaga ang sinugok na tinutukoy ng prophecy nila nung Old Testament. Verse 17 na tayo mga kapatid. Last verse. Romans 10 verse 17. So their faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Amen. So faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Kaya nagkakaroon lang ng pananampalataya ang maraming kapag narinig ang mensahe kapag may nagsasalita tungkol kay Kristo. The point is, before we trust God, we have to listen. Bago tayo maniwala, we have to listen. Pero, maliban na lang kung ang salita ng Panginoon is already preached, o pag narinig mo na, there is nothing to listen to. Kasi alam mo na, maniwala. Ay, wag ka nang, kasi alam mo na yung tungkol kay Kristo, ay baka yung nasasalita pa na kagaya ko dito, mas magaling pa kayo ngayon sa atin na, mas marami pa kayong alam. Okay, alam na intindihan mo yun mga kapatid. Kaya, yun, yung lang nito is yung mga hindi pa siguro nakakarinig sa salita ng Diyos, yun lang ang mga tinutukoy nito. Pero, kagaya sa atin, na halos linggo-linggo, araw-araw, na alam na natin yun, hindi na kailangan siguro. Pagkos, tayo na ang mag-spread ng banal na salita, mga kapatid. Amen. Ilang mga kapatid, conclusion na tayo, tapos na. Romans 10:17 is about the power of believing in the heart and confessing with the mouth of salvation, emphasizing the importance of preaching the word of God for all hear and have the opportunity to believe and save.
When we place our faith in Jesus, we are choosing to trust in Him as our Savior. It's about we believing in His sacrifice in our sins and accepting His gifts of salvation. Amen. This verse reminds us through this faith, we can receive the ultimate rewards of salvation. Dinidin niya dito ang pagliligtas natin, ang kaligtasan natin mga kaibigan. It's also emphasized the importance of sharing the gospel. Tinutuon, dinidin niya rito ang pag-share ng gospel, pamamahagi ng salita ng Panginoon with others sa iba. When we share the good news of Jesus Christ with those around us, we are bringing hope in their lives. Ayan, we are offering them in same opportunity to believe in Him and experience the salvation that comes with it. Have you ever thought about the power of faith in Jesus and how it can transform life? Imagine the hope of joy and that sharing the gospel can bring someone who is searching the meaning and purpose. We as believers have a responsibility to spread the message of salvation and bring hope to those who are lost. Yun mga kapatid, tayo may ang responsibilidad natin sa mga hindi pa nakakaparinig salita ng Diyos na i-share yung blessing, na tayo nakakaalam na tayong mga nakakaalam ng salita ng Diyos, kahit konti lang, kahit katiting lang, pwede natin i-share sa kanila. Huwag tayong maging madamot mga kapatid. Ibigay mo yung blessings mo. Ayun mga kapatid, share your blessings nga, share your blessings. Let's take this verse to remind incredible impact our faith, our willingness to share help on the world around us. Mga kapatid, glory to God. Salamat.